Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pamamaril ang isang abogado dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Chris, ano ang detalye? Connie, binaril ang biktima sa compound ng kanyang bahay sa Barangay San Jose. Ayon sa mga otoridad, kauwi lang ng abogado ng barilin. Naglatag na ng mga checkpoint sa paligid ng Puerto Princesa para makatulong sa paghuli ng nakatakas na sospek. Kinundina naman ng Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang krimen. Panawagan nila, mabilis na investigasyon at mapanagot ang nasa likod nito. Isang pickup naman ang nahulog sa creek at isang negosyante ang nasawi matapos itong malaglag. Nangyari yan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng pickup ng negosyante sa isang pedicab sa Barangay Salaan. Paglampas ito sa pagpasok sa makipot na tulay, kitang tila tinumpok ng pickup ang gilid hanggang sa sumampa sa harang, bumaligtad at magdire-diretso sa sapa. Agad namang rumesponde ang mga otoridad, maging ang ilang residente pero wala ng buhay nang mailabas sa sasakyan ng driver. Nakaburol na ang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasunog sa isang residential area sa Cebu City. Sara, ilang residente yung naapektuhan? Rafi, halos 70 pamilya ang nasunugan sa Barangay Tejero. Kita sa mahigit 40 bahay. Gawa raw ang mga ito sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa DSWD sa Cebu City, lumikas muna sa jeep ng barangay ang mga apektadong residente. Wala namang nasaktan sa kanila. May ilang residente na binalikan ang natupok nila mga bahay para tingnan kung may pwede pang mapakinabangan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang babaeng traffic enforcer sa Iloilo City dahil sa pangingikil umano. Inireklamo siya ng isang lalaking motorista na pumasok noon sa isang one-way na kalsada. Imbes na idaan sa tamang proseso, naningil daw ng 500 piso ang sospek para sa paunang bayad. Bukod dyan, pinagbayad pa raw ang biktima sa pamamagitan ng online transactions na umabot sa halos 30,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Tinatakot daw ng sospek ang biktima na sasampahan siya ng reklamo kapag hindi niya kinumpleto ang bayad. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Ayon sa kapatid ng sospek, posibleng may nag-uutos lang sa kanyang kapatid. Patuloy ang investigasyon. Sa Noveleta, Cavite, arestado ang 2 lalaking pumasok sa isang bahay at nanutok ng baril. Nadatnan pa ng mga pulis ang mga sospek sa harap ng bahay na pinasok nila sa Barangay San Rafael. Batay sa investigasyon, nakatira sa pinasok na bahay ang isang mag-live-in partner. Ang babaeng tinutukan ng baril, dati palang kinakasama ng isa sa mga sospek. Ayon sa mga pulis, pinasok nila ang bahay ng mga biktima para singilin ang mahigit 200,000 pisong utang umano ng babae. Itinanggi ng babae ang alegasyon at sinabing desidido silang magsampa ng reklamo. Bukod sa hindi lisensyadong baril, na-recover din sa 2 sospek ang 5 pakete ng shabu. Aminadong gumamit sila ng iligal na droga bago gawin ang krimen. Naharap sa mga reklamong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek.